Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Kapatid, sama-sama natin aminin ang ating pagkukulang upang tayo maging karapat sa biyaya ng may kapal. Ayun, inaamin ko sa kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubhang nagkasama sa isip, sa salita, sa loob, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa Mana Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, may sa loob na maraming palagian ang magagaling sa Espiritu ng Kabanalan, upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat mong kinalulugdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Ilapulit na nagkalaon ng pagkakataon si David na ukasahan ng buhay ni Saul. Ngunit hindi niya ito ginawa, sapagkat nitulad ni Saul, walang balak na masama si David at hindi siya umaw sa kapangyarihan. Pagbasa mula sa unang aklat ng Samuel. Noong mga araw na iyon, lumatag ang taon, kasama ang kabuhitong piling awat sa Israel upang buliin si David.
Binanda nila itong tulong ng Diyos at napaligiran ni Abi at ng buong mundo. Ang sibat nito ay nakatarang sa gawing tulungan. Sinabi ni Abisai kay David, "Niloob ng Diyos na mahulog ngayon sa kamay mo ang iyong kaaway. Kung ibig mo, tatarapan mo na siya ng sibat. Kapag nasaksak ko minsan niya, hindi na kakailanganin ulitin mo." Ngunit sinabi ni David, "Huwag mong gagawin yan. Malaking kasalanan ang magbuhat ng kamay sa hila ng Panginoon." Kinuha nga ni David ang sibat ng ulungan si Saul at lalagyan ng ibang minuto at sila ay umalis. Isamanin ng Saul ay walang nagising pagkat pinamindi sila ng Panginoon. Dumating at umalis sila David nang walang nakaalam. Pagdating ni David sa kabilang lugar, tumayo siya sa isang mataas na lugar. Sinabi ni David, "Narito ang inyong sibat, mahal na hari. Ipakuha ninyo ito sa isa ninyong tauhan. Ang taong tapat at muli at gagantimpalaan ng Panginoon. Sa araw ito, niloob niyang mahulog kayo sa aking mga kamay. Ngunit hindi ko maaaring pabuhatan ng kamay ang hinila ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
tayo mga pagbasa. Si Jesus ang bagong mga langit Adan na tinutukoy ni San Pablo. Bagamat tayo tulad ng Adan na wala sa lupa, tinatawag pa rin tayo upang maging kawangis ni Jesus, ang kaganapan ng pagiging tao. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay tinitmang binigyan ng buhay. Ang ulit Adan at Espiritu ay binigyan ng buhay. Ngunit, hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna, bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad na mula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad na mula sa langit. Kung paano tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matulad din tayo sa nanggaling sa langit. Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bagong utos ni Aling Cristo, magkikonsana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga legal, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupod sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga kumaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong barong. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha sa iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, at paggantimpala ang inyong hihintayin. Kahit ang makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo